Sa Candelaria, Quezon, isang innovation sa paggawa ng uling ang gumagamit ng bao at bunot ng nyog sa paggawa ng high-quality briquettes. Ngayong episode, makikilala natin si Frederick, ang pumansin sa mga basura sa palengke ng mga bunot at bao at ginawa itong premium uling o briquettes. Gumagawa po kami ng uling na tinatawag na charcoal briquette gamit ang mga biomass material na bao ng nyog at saka bunot ng nyog. Sinong mag-aakala na ang naturingang basura at hiningi lang sa palengke ay magiging produktong dekalidad at ngayon isang factory na. So kinausap ko yung mga may-ari ng palengke, yung may-ari ng bakery na i-backload ko na lang yung mga uling bao para gawing uling. So hiningi ko yon. At ngayon, nabibili na rin eh. May Google naman, so nag-Google ako para malaman ko kung anong pamamaraan ng pag-uuling. Nakita ko ang magandang potensyal ng paggawa ng charcoal at para makatulong na rin tayo sa kalikasan. Malaking bagay ang innovation na ito dahil maiiwasan na ang pagputol ng mga puno para lang gawing uling kahoy. Hanggang ngayon, talamak pa din ang walang pakundangang pagputol ng mga bakawan sa ating dalampasigan at iba pang mga puno sa kabulubundukan. Bukod sa baha, landslide at trahedya ang dulot ng pagkaubos ng mga puno, nauubos na din ang ating mga bakawan o mangroves. Ang pagkaubos ng ating mga bakawan, malaki ang epekto nito sa bumababang harvest ng isda. Dahil ang mga bakawan ang isa sa sanktuaryo o itlugan at nursery ng mga isda. Mahigpit na ipinagbabawal nila ang pagpuputol ng punong kahoy para gawing uling. Kaya naman sana magising na ang ating mga mag-uuling at gumamit na din ng mga bao at bunot ng nyog o iba pang alternatibong raw materials tulad ng pinatuyong water lily, cacao pods, rice hulls, dayami, sapal ng tubo at marami pang iba. Lahat ng ito ay pwedeng magawang briquettes. Kailangan lang ng tamang kaalaman at fasilidad. Nalaman ko na matagal na ang charcoal briquette. Actually, popular nga yan sa ibang bansa. Ginagamit na yan. Dito lang sa atin sa Pilipinas, ang hindi maraming Pilipino ang hindi nakakaalam about sa charcoal briquette. Ano nga ba ang kaibahan ng uling kahoy at briquettes? Kung ikukumpara natin ang charcoal briquette sa nakasanayan nating traditional uling kahoy, bukod nga sa matagal maubos na umaabot ng 3 hours up to 4 hours, ito ay uniform in size, smokeless, unless na maraming fats o oil yung iihawin o lulutuin, odorless, yun nga, no cutting of trees dahil walang punong kahoy na pinutol, eco-friendly, hazardous free, wala siyang spark at saka wala siyang flying dust, walang mga lumilipad-lipad na mga abo. Pagka kumapit ka sa uling kahoy, yung kamay mo maitim na agad. Ito sa akin, no, kahit siguro kuskus ko sa braso ko, Wala. kakaunti lang po. Siguro kung uling talaga yung ginamit nyo, talagang maitim na yun yung braso. Sa paggawa ng briquettes, napakahalaga din ng modernisasyon o paggamit ng makinarya para mas mapabilis at mapadali ang produksyon nito. Nag-start ako sa aking business. Actually, nangutang pa nga ako sa kakilala para lang makabili ako ng mga equipment, mga welding machine, para mga bakal na galing sa junk shop para makabuo ng isang makinarya. Tsaka mura sa junk shop ang mga bakal. So, yun ang ginamit ko para sa mga makinarya. Isa sa matagal na proseso ay ang pagpapatuyo. Gayun din, mas mahirap gumawa ng uling kapag tag-ulan. Pero dito sa pasilidad ni Frederick, hindi na din ito problema. Ang sun-dry o pagpapatuyo ng briquette sa araw ay umaabot ito ng 5 days o umaabot pa nga ng 7 days depende sa panahon. So sa ating dryer, kaya nang matuyo ang ating charcoal briquette sa 24 hours. Kaya naman, kayang-kaya nang masuplayan ang growing demand ng kanyang produkto. Sa everyday na production na aming charcoal briquette ay sa maghapon ay nakakagawa na kami ng almost 2 tons up to 3 tons na charcoal briquette. Nag-i-start kami na mga around 8 a.m. ng umaga and then matatapos kami ng mga siguro mga 2 p.m. naka 2 tons na kami. Don't forget to like and subscribe.
Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode, dumayo naman tayo dito sa Candelaria, Quezon. So, sino mag-aakala na itong mga briquettes na ito po ay mga basura na lang, yung mga bunot na sinusunog sa mga coconut farm. Ngayon, nabibili niya na rin. So, dating basura, ngayon, ginawang uling at mas mataas ang value nito kaysa sa ating uling kahoy. Anong pangalan ng iyong produkto? Ang iyong brand? Brickstone. Brickstone Coco Uling. Coco Uling. Ang ganda ng pangalan. So, pakinggan niyo po ang pagbabahagi ni Sir Frederick at siya po ay isang napakagandang ehemplo sa atin, isang idea na pinanindigan, pinag-aralan, at ngayon naman isang factory na at patuloy pang lumalago ng dahil sa uling. Ako nga po si Frederick De Leon, owner ng Brickstone Coco Uling Charcoal Manufacturing. Gumagawa po kami ng uling na tinatawag na charcoal briquette gamit ang mga biomass material na baon ng nyog at saka bunot ng nyog. Anong taon ba nagsimula ang iyong negosyo? Paano ka nagsimula? Nag-start ako ng backyard way back 2018 pero na-establish ko itong Brickstone dito sa Candelaria, Quezon 2019. Before pandemic? Registered siya sa DTI as sole proprietor. Nag-umpisa ako sa backyard na paggawa ng charcoal na 100 kilos a day hanggang sa nakita ko ang magandang potential ng paggawa ng charcoal at para makatulong na rin tayo sa kalikasan. Nung una, ang talagang negosyo ko ay nagbabuy and sell ako ng nyog o yung nyog na panggata. Nung nagbebenta ako sa mga palengke ng nyog na panggata, nakita ko lang sa palengke yung mga halos patapon na baon ng nyog. So, kinausap ko yung mga may-ari ng palengke, yung may-ari ng bakery, na i-backload ko na lang yung mga uling bao para gawing uling. So, hiningi ko yun at ngayon, nabibili na rin eh. May Google naman, so nag-Google ako para malaman ko kung anong pamamaraan ng pag-uuling. Bumili ako sa junk shop ng mga steel drum para doon ko ulingin ang mga bao ng nyog. Tuntuwa naman ako nung nauling ko yung mga bao ng nyog. So doon na nag-umpisa. So nanggagaling ang aking mga nyog sa Candelaria, Quezon, sa ibang part ng Quezon. Dinadala ko ito sa La Union, sa bayan ng asawa ko. So doon ko nakita ang magandang potensyal ng uling dahil wala talaga sila doong uling kahoy. Mahigpit na ipinagbabawal nila ang pagpuputol ng punong kahoy para gawing uling. Sa pagkakataong yon, hindi na nag-atubili na akong gumawa ng paraan kung paano makabuo ng isang negosyo na makatutulong din sa mga tao sa La Union. Dahil nga sa ang negosyo ko ay nyog, na naalala ko sa probinsya namin nung bata pa ako na ang uling bao ay ginagamit naming uling yon sa plancha. So naisip ko na pwede rin itong maging alternative na uling na gamitin sa pang-araw-araw, sa pagluluto, sa pag-iihaw, sa pagpaprocess ng mga pagkain. Nung may isang customer na nagrereklamo na durog nga yung aking mga uling bao, bakit mga durog na yung uling bao, hanggang sa nag-search ako sa YouTube, sa Google, na meron palang klase ng uling na kahit durog na durog, pwede mo siyang gawing briquette. Yun pala yung tinatawag na charcoal briquette. Doon ako nagkaroon ng idea sa internet, sa YouTube, na pwede palang buuin yung mga durog na uling. Hanggang sa yung mga binabalik sa aking mga durog na uling na, pinapowder ko pa yon para gawin namang charcoal briquette. Tinuluyan ko na talaga siyang powderin, durog na durog. Dito po minomold yung ating charcoal briquette. Dito po lalabas yung tube type cylindrical charcoal. Humiram ako sa tito ng asawa ko ng 60,000 para mabuo ko yung isang maliit na prototype na charcoal briquetting na pinag-umpisahan ko sa paggawa ng aking charcoal briquette. Dahil sa kagustuhan kong mabuo ang aking negosyo, dito ko na-discover na magaling pala ako sa bakal, sa pag-welding.
inaral ko siya ng mabuti. Dahil may kagamitan na akong nabili na mga welding machine at saka mga bakal, nagpaturo ako sa mga kakilala ko, sa mga kaibigan ko kung paano mag-welding. At meron naman akong kapatid na marunong din sa pag-welding. Dalawa kaming bumuo ng mga makina na ginagamit hanggang sa kasalukuyan sa paggawa ng charcoal. Sa proseso ng paggawa ng charcoal briquette, mag-uumpisa ito sa pag-uuling ng mga raw materials na baon ng nyog o coconut husk. Gagamitan natin ito ng kiln o pugon. Pwede nating gawing pyrolysis process. Pwede nating natural carbonization na medyo mausok lang. And then, pagka nauling natin ang mga raw materials, isasalang naman natin ito sa makina na pang pulbos o hammer mill type na pulverizer. At pagka nadurog natin yung na-powder yung uling bao, ating raw materials, ay isasalang naman natin ito sa mixer na panghalo. Hahaluan naman natin ang ating adhesive na food grade na cassava starch. So, yung ating adhesive, food grade siya. So, safe na safe yon para sa paggawa ng charcoal briquette. Pag sinabing food grade, ano pong ibig sabihin nun? Inihahalo, yung cassava starch na yan, inihahalo natin sa mga pampalapot ng ating pagkain. So, pag nasusunog yan, nag-aamoy kamoting kahoy lang. So, napakabango. At pagkatapos naman noon, ay isasalang naman natin ito sa extruder. Yung extruder, ito yung magmomolde ng ating charcoal briquette. Uhulmahin natin ito sa shape na cylindrical, hexagon, o tube type. At pagka napadaan natin ito sa molde, isasalang naman natin ito sa ating dryer na ginamitan natin ng biomass material din sa pagpapatuyo. Sa drying process naman, advantage namin kasi meron kaming fabricated din dito na dryer na ginagamitan namin ng biomass material as a fuel na rin o pwede rin namang briquette para sa drying. In-compare mo sa sun-dry na hindi naman minsan maganda ang panahon at kalimitan pa nga, maraming bagyo. So, mas maganda yung ating nagawa na meron tayong dryer na kahit bumabagyo, meron tayong output sa ating production. So, ang ating charcoal briquette, kahit bumabagyo, hindi siya nakadepende kung araw ba o ulan. Ang sun-dry o pagpapatuyo ng briquette sa araw ay umaabot ito ng 5 days o umaabot pa nga ng 7 days depende sa panahon. So sa ating dryer, kaya nang matuyo ang ating charcoal briquette sa 24 hours o 2 days sa daytime o 24 hours naman sa daytime at saka sa nighttime. Ang aking dryer ay, ang capacity niya ay 4 tons sa aking dalawang dryer ngayon. Sa everyday na production na aming charcoal briquette ay sa maghapon ay nakakagawa na kami ng almost 2 tons up to 3 tons na charcoal briquette. Nag-i-start kami ng mga around 8 a.m. ng umaga and then matatapos kami ng mga siguro mga 2 p.m. naka 2 tons na kami. So ang kagandahan niyan ay kahit araw-araw tayo mag-ihaw, walang problema. Libre, free na yung aming mga ginagamit. Basta ang kulang na lang ay mga lulutuin. Sa mga niluluto para sa ating mga empleyado. Pork chop ang ulam namin ngayon. Masasaya at ganado ang ating mga empleyado para sa paggawa ng charcoal. Unang kagat. Ay, sir, tara, kain tayo. Po, sir. So, may sabaw. Maraming challenge ang aming pinagdaanan dahil unang-una ang hindi kilala sa market ang charcoal briquette. So kailangan pa namin i-introduce sa mga kakilala at sa social media kung ano ba yung charcoal briquette na yan. So hindi ganun kadali mag-introduce lalo't hindi naman sanay ang mga Pilipino gumamit ng charcoal briquette. Ang charcoal briquette, madami ang advantage sa traditional na uling kahoy. Unang-una, ito ay eco-friendly dahil wala tayong punong kahoy na pinutol para gumawa ng uling. So nakakasave tayo ng mahigit 90 piraso na malalaking punong kahoy. Instead na putulin at gawing uling, ito na ang alternative na uling na modernong paraan na pwede nating gawin. Magkano ba ang bentahan nito ngayon? Bali sir, ang ating... Sa bunot na briquette? Sa bunot, mga 30 pesos to 35 pesos per kilo. Per kilo? Depende sa volume. Ayan. So, napakaganda na ng presyo kasi kung bibili niyo yung uling kahoy, isang plastic yon 10 piso, hindi mo alam, may maliit, may malaki, assorted yung size.
So jackpot ka na kung may 3 malaking isang tipak doon. Tapos the rest doon mga durog-durog at may mga pulbos pa. At ito na sir, nasa ano yung level ng heat na naipoproduce ng inyong uling or briquettes? Ang sa bao, yung premium namin, bao, maabot siya ng 12,000 BTU. So BTU kasi ang sukatan ng init. Ano ibig sabihin ng BTU? British Thermal Unit. Okay. Yun namang coconut husk o yung bunot, ang BTU niya is 6,500. Parang kahoy. Ganun lang ang kahoy. So magkaiba po ang kanilang briquettes, may 2 klase. Ang sinatawag nilang premium is yun ang galing sa bao. At yung galing sa husk, yun po ay inuuling din. So kumbaga pag inuling nyo ang husk, mas madali siyang i-powder kasi talagang yun ay talagang madudurog na agad. Madali po siyang durugin. Pag sa bao naman, may pulverizer pa kayo. Meron tayong machine na ginagamit. Ang tawag ay pulverizer. Pulverizer. Sir, may gusto kang idagdag na inspirasyon sa ating mga kababayan? Yun nga sir, paipapayo ko po sa mga gustong magnegosyo at mga inspiring na entrepreneur. So, pagpatuloy nyo lang po yung inyong gustong gawin sa buhay, enjoy nyo. So, nagpapasalamat ako sa lalong-lalo na sa Diyos kasi nabigyan ako ng knowledge kung paano gawin itong klaseng ganitong business. At complete package. Kumaga, kompleto ingredients eh. Kailangan talaga huwag ka makakalimot sa taas. Una. Tapos kung ano yung naisip mo, yung personality mo magre-reflect sa pagninegosyo. So, focus ka lang kung ano yung goal, kung ano yung mga trials and error, accept mo lang yon. Kasi yung mga failure, yun din ang magbibigay sa'yo ng lesson. Paano tumayo. At ito pong kanyang negosyo, pumunta na lang po kayo sa description at soon sa ating e-commerce platform, agrisaagri.store. Meron na po tayong marketplace na kung ano-anong mga produkto ng ating mga kababayan, ng mga farmers ang ating tinutulungan na ma-market. No? So kung ikaw ay ready nang ma-market ng inyong pong lingkod sa Agri, ako na po ang pupunta sa inyo, iba-vlog ko po kayo, pupuntahan ko kayo dyan, gagawa natin ng marketing video ang inyong produkto for free. Ang isang produkto nang galing sa coconut farm, so kung walang agrikultura, wala tayong produkto na magiging briquettes, no? Ang ating briquettes ngayon nanggaling sa isang raw materials na hindi na halos gamitin sa mga coconut farm at considered waste na ang mga bao, ang mga bunot. Ngayon naman, pinag-isipan, pinag-aralan, naging briquettes. Isang added value na nagbibigay ng quality na uling at pwede nating alternative. Wag na po na tayong gumawa ng uling kahoy, gumawa na lang tayo ng briquettes. Mas maganda pa para sa ating kalikasan, mas maganda rin sa ating kalusugan dahil ito po ay food grade briquettes. Sir, agree ka ba sa agri? Agree sa agri. Don't forget to like and subscribe.